So ayan guys, pakita ko sa inyo. Palagi akong gumagawa ng content sa aking Tips Adventure TV sa channel ko, sa page ko, tsaka sa YouTube. So yan, nababasa ko yung mga comment niyo eh. Ito yung sinasabi ko na UPS. Gusto niyo maglagay sa machine nyo, ito pwede ilagay ito sa router. Tapos sa ating machine, coin slot machine, sa share wifi. May nagsuggest naman na ito yung isa. Pwede rin to, mas mataas ang man nito, 10,400 mAh. At ang kagandahan dito is merong selector to. Yung may 9 volt, 5 volt, 12 volt. So kung meron kang pwedeng lagyan ng 5 volt, ito mas maganda tong gamitin at mas malakas ito dahil 10,400 mAh to eh. Ito yung suggest ng isa. So ito yung ginagamit ko rin dahil meron akong ginagamit na TP-Link ito, switch hub. So ito kasi ay 12 volt lang. So direkta pwede ito sa machine sa ating coin slot. At pwede rin to sa billing router natin. Pwede rin to sa modem natin tulad ng PLDT, Converge. At kung ano pa yung ginagamit mong ISP mo. Ito yun. Pwede to. Ito ay 7,800 mAh. So matagal na rin to malobat. Pero mas matagal ito guys dahil 10,400 to. At ang kagandahan dito ay meron siyang 9 volt, 12 volt at saka 5 volt. Ito ang kagandahan dito guys. Dahil kung bakit ako meron ito, dahil dito sa switch hub. Bakit? Ito ay 5 volt lamang. So ang nagsusupply dito sa akin switch hub, ito na siya. Ang kagandahan nga lang dito sa UPS na to ay budget meal to. Hindi siya mahal. Ang kagandahan dito ay pwede ito direkta agad sa ating piso bendo, share wifi, modem mo, yung PLDT mo at saka billing router. So, bakit ako meron itong tatlong to? Kasi meron akong dalawang machine sa labas. Ayan. Ito yung backup ko. Ito yung share wifi ko. Ito naman yung ayan. Yan yung billing router ko. Ito yung nakikita nyo sa baba ay 10,400 mAh. Ito yung UPS na pinapakita kong kulay itim. Yung mahal. Itong sa may bandang taas, yun yung switch hub. Yan yung switch hub. At itong tinuturo ko din sa banda dito, yan yung UPS na 12 volt. Zoom natin. Oh, ayan. Diba yan, oh? Saan na yung ating ano? Ayan, ito. Yan yung UPS. Ito namang nasa may bantang taas ko ng billing router, yan yung pan ko. Ganyan yung pag-assemble ko. Medyo mababa lang siya para malakas ang buga ng hangin. So yung CPU natin is talagang hindi na tumataas yan. Mababa lang sa akin. Punta tayo dito. Ito yung UPS sa 10,400 mAh. At itong sa bibandang taas, yan yung switch hub ko. Na kailangan lang niya is 5 volt. Kaya ito yung nasa baba ang nagsusupply ng kuryente dito dahil 5 volt lang yan. So bakit ako may ganyan? Dahil nakaseparate yung dalawang switch hub ko papunta dito sa dalawang machine. Yung switch hub ko ang nagdi-deliver ng signal sa dalawang machine na to. Pinaghihiwalay niya yung PLDT ko. Pareha sila binibigyan ng supply ng signal itong piso wifi bendo ko at itong share wifi bendo ko. Pero guys, ito yung pinakamalakas ko, share wifi. Halos dito lahat sila nagpuhulog. Backup lang to. So yun guys, kasi meron tong antena yan, oh, antena. So kailangan mo pang supplyan yan. Kaya pag nag-burn out, hindi rin to nagagamit. Halos dito rin sila naghuhulog. Pero kapag may kurente, pareha sila nahuhulugan. So nakita nyo na guys kung bakit ako merong UPS, meron akong switch hub, at meron akong UPS na 10,400 mAh. So palagi ko kino-content to. Ayan. So sana may nakuha na naman kayong diskarte. Palagi kong sinishare yung mga idea ko. Nagtatanong din ako sa iba. Hindi naman ako talagang magaling din. Pero ibinibahaanin. Guys, nabubulo na ako. Yung sinishare ko, yun lang. Sinishare ko sa inyo para at least hindi ko sinusolo yung mga
natutunan ko rin sa iba. So yun, kung gusto nyo gayahin, pwede naman po at hindi naman bawal yan. So sana may nakuha kayong idea about sa setup ko. Yun lang guys, salamat.